Viewers mga idol, na tutunog kaya yung integrated amplifier kapag ginamita daw ng mono TS dito to XLR, tapos ang output daw ng equalizer ay TS mono to RCA sa ating amplifier. So dito idol, dahil sa binanggit nyo ng mga connector ay pwede naman dito magamit sa ating mixer, equalizer at saka amplifier, magkakaroon ng signal yan ano. So marami tayo ditong mga connector na pwede pa magagamit na para sa ganitong setup. So unahin natin yung sinasabi nyong connector ano. So katulad nito, itong ating connector na to na dual TS. Ayan, so nakamono ito to XLR male. So ngayon output tayo dito idol sa ating main output ano ng ating mixer. So TS mo lang gamitin natin dito, papunta ngayon sa ating XLR input ng ating equalizer. So kaya itong ginamit natin XLR male. Ito naman yung ating dual TS din to RCA. So itong sinasabi nyo idol na mag-output tayo dito sa ating equalizer na naka-TS, ayan, so mono ito to dual RCA. Output tayo dito sa ating channel 1, channel 2 ng ating equalizer. So naka-output tayo dito, ayan, TS ang ginamit. Tapos itong dual RCA natin, ito nga yung i-input natin sa audio input ng ating amplifier. Naka-true Bluetooth yung ating source dito. Try natin kung mayroong signal o tutunog ba. So, ayan siya idol ano, tumunog. So, ibig sabihin may signal. So, pwede naman natin gamitin dito idol, XLR. Itong XLR to dual RCA. So, pinapakita lang natin dito na hindi lang ganitong connector ang pwede natin magamit dito sa ating mixer, equalizer to amplifier. So, ngayon, itry naman natin itong XLR output. So, kahit naka XLR input tayo dito, pero TS ang ginamit natin sa output, magkakaroon pa rin ng signal yan. So, ito yung ipapalit natin. Dual XLR female to dual RCA. So, alisin muna natin yung connector natin dito, itong naka-TS. So, ngayon, output lang ito ng ating equalizer, ano? Channel 2 at saka channel 1. Tapos, ito nga yung RCA natin, yung input ulit ng ating amplifier. So, try natin mag-volume ulit ng ating source. So, ayan siya idol ano. Mayroong signal yung dalawang connector na ginamit natin kanina. So, pwede yung ganong connector ang gagamitin natin. Mamili na lang tayo kung ano ang nabili nyo. So, kahit ano dyan, pwede na natin magamit yan. Try din natin palitan itong input natin o yung output natin papunta sa input ng ating equalizer. So, ginamit natin kasi dito, TS to XLR. Try din natin gumamit ng TS to TS. So, itong connector naman ay ipapalit natin para makita lang din ng mga viewers natin na pwede pala na kahit anong connector. Basta, available, output natin, tutugmain lang natin sa connector na ginagamit natin. So, alisin natin ito. Kita natin ang TS connector. Output, left and right. Tapos, input ng ating equalizer, channel 1, channel 2. Volume tayo ulit. So, mayroong signal tayo idol. So, ngayon, bukod dito sa ating main output na naka-TS tayo, pwede din natin na magamit itong record out papunta sa ating equalizer. So, iba namang connector ang gagamitin natin dyan. So, alisin muna natin itong TS connector natin. Itong gagamitin natin na connector, dual TS o dual 6.35 to RCA, itong record out. Dahil yung ating record out dito ay naka-RCA connector. So, output natin ito. Ayan, left and right, output. Tapos itong TS natin, dito sa input na naka-TS tayo, ano, channel 2, channel 1. Output natin na ginamit dito ay yung record out. So, volume natin. So, yan siya idol ano. Yan ang mga pwede nating connector magagamit dito sa ating mixer, equalizer at saka amplifier. So, sa ibang mixer kasi mayroong XLR. So, pwede tayo gumamit ng XLR kapag mayroong XLR output yung ating mixer. So, kapag mayroong XLR, so XLR, pwede yon. Tapos XLR output papunta sa
RCA connector natin o yung ating audio input ng ating amplifier. So tumutunog siya idol kahit anong connector dyan. Kayo idol mag-visit sa account ko, sa aking Orange app, nandun yung mga connector na katulad nito. Doon ako nagpo-post ng mga connector ano. So pwede nyo i-visit yan. So yan ang aking account idol. So pwede nyo na lang i-follow nyo na lang din para kung gusto nyo ng mga connector na katulad nito, so doon natin makikita.